Prof, bago po natin puntahan yung mga merits, yung mga nangyari doon sa actual trial, tanungin ko lamang po muna kayo pagdating doon sa optics. Kasi alam natin last week, this week pa lang pala yun, nagpakita si Vice President Sara Duterte dyan po sa Senado, pero very, very brief lang yung kanyang naging statement at hindi rin naman siya nag-attend ng mismong trial. Ano yung mensahe na naiparating nito doon sa mga nanonood? Bilang isang nag-aaral ng optics, ang politika ng optics, kapangyarihan ng mga images at mga narratives, alam mo, humahabi kasi sila ng isang kwento na si Sara Duterte ay isang biktima. Isang magandang halimbawa na binibiktima at pinag-iinitan lamang ng Estado. Makikita mo naman yan sa simula pa lang, sa opening remarks pa lang ni Sheila Season, pinakita na ibinoto siya ng 32 million at ang layunin lamang dito ay ang pagtatangka na i-unseat siya. Yun yung naratibo na siya ay biktima. At kita mo naman dyan sa picture na pinapakita niyo, magkakulay pa kami ng t-shirt, di ba? Tingnan mo. Ang ganda-ganda niya, di ba? Parang bago, pumayak yata, di ba? Ang ganda ng buhok. So, meron siya, nire-rework niya ang sarili niya. He's really reinventing herself. And then he came back just to give a statement that he's a victim, that he's bludgeoned, that he's bloodied but unbowed. So, yan ang magiging kwento nila. At gusto nila nakalimutan natin na siya ay na-impeach ng House. Gusto nilang kalimutan na siya ay pinaparatangan ngayon na siya ay kumupit ng malaking pera. Hindi niya ginastos ng maayos ang confidential fund at siya ay sumuhol pa, sinuhulan niya pa ang mga DepEd officials at siya ay nagkamal ng mga hindi maipaliwanag na yaman. At higit sa lahat ay siya yung talagang kita-kita natin na nagbanta sa buhay ng Pangulo. So, yun yung narrative na gusto nilang ilihis na papunta doon sa Sam na siya biktima, gusto lamang siyang tanggalin sa posisyon. At lalo pa, kaya nga siya tumakbo ng maaga pa lang, malayo pa ng 2020, diniklara niya tatakbo siya. Para meron ng predicate na kaya lang naman ako ginaganyan dahil ayaw kong patakbuhin. 'Di ba? So, sinasabi na yan ng kapatid niya sa 'di ba sa statement ni Baste na ayaw lang siya patakbuhin. Pero sir, bukod doon sa nabanggit nga po ninyo yung looks niya no, mukhang pinaghandaan na iba yung hair, tsaka yung kanyang pananamit naka-ready. Yun pong messaging, kumbaga, yung pagsasalita niya nung one-liner na mukhang hinango doon sa Invictus pero walang denial noong mga accusations. It's part of the production, so to speak. It's part of the plot. It's part of the script, kumbaga sa ano na ipakita na gano'n na parang maikli lang yung drama. Pumunta lang siya doon. Actually, gusto niya, alam mo, para tayo naman ginagawang tanga. Magmi-meeting lang kayo ng legal team mo, ba't hindi na lang kayo nag-meeting sa isang mamahaling restaurant? Pinakain mo pa sila ng lunch. Hindi ba kailangan ka pang pumunta sa Senado? Tapos si Zulaika pumunta kahapon ba? O kanina, hindi ba? Tapos nagpakawala ng statement na na maghanda kay Typhoon. Handa na ba kayo kay Typhoon Inday? Of course, it's of course may bagyo naman talaga Inday ang pangalan, pero it's also a subtle dig. 'Di ba? Sabi ko nga, oo nga, pero si Inday ata humina at hindi naman tama ng diretso sa Pilipinas. So parang sala yung metaphor, hindi ba? Pero ang point ko doon, parang ginagamitan nila ng image, produced image, may mga linyang sasabihin. So malamang mag-a-appear yan si Sara Duterte sa impeachment trial Pero ta-timing nila yan kung kailan siya may maximum dramatic impact. Abangan natin yan kung kailan siya pupunta. Pero sa tingin ko hindi yan upo sa witness stand. Hindi yan magte-testify. Magpapakita lang yan. So syempre tayo naman dahil gusto natin ng balita, gusto nating may papag-usapan. Syempre she will be fawned over and it will create a narrative. To a point that we are now forgetting the real reason why she's there. And the real reason why we are having this. That we are now trying to weigh whether she's fit to continue becoming vice president. And as a consequence of a conviction, if she can still run for public office. So nalilihis yung atensyon ng tao. Kaya hindi rin nakakatulong kapag yung impeachment process ay napaka-legalistic.
na hindi makarelate ang mga tao kasi kapag ang impeachment maging boring, maging napaka-technical, 62 days ang hiningi ng prosecution, 'di ba? Kung ang paglalahad nila ng ebidensya katulad lang ng ngayon na puro technical, sa huli pa magkakaroon ng offering na natatahiin ng prosecution lahat yung bakit nila offer ito. Maghintay pa tayo hanggang end of December, November or December bago nila maikwento yung patsi-patsi nilang presentasyon, baka wala ng interest ang tao. So, I think they will be taking advantage of that to overcome the substance of the process that has become too legalistic to a point that it is alienating to an ordinary Filipino with the Filipinos' penchant for drama and optics. Diba? So, yun yung magiging magiging laban ng narrative dito. And bilang nasa industriya ng komunikasyon, dapat tayo, ang gawin natin, huwag nating hayaan na mauwi sa ganung klase ang prosesong ito. Dapat lagi tayo, at tama-tama, maganda naman yung katulad ng mga programa ninyo na binibigyan ng linaw, ng liwanag, bakit ganito ito, anong ibig sabihin nito.